Sa dulong bahagi ng isang liblib na lalawigan, may isang baryong bihirang marating ng mga dayo. Ang pangalan nito'y Baryo Mapanglao, isang lugar na tila laging nababalutan ng malamlam na katahimikan kahit sa gitna ng araw. Hindi ito matatagpuan sa karaniwang mapa, at kung sakaling may magtanong tungkol dito, madalas ay iiling lamang ang mga nakatatanda at iiwas sa usapan. Ngunit para kay Elias, isang batang albularya, ang baryong iyon ay hindi alamat. Ito ay isang tawag. Si Elias ay 12 taong gulang pa lamang, ngunit kilala na sa kanilang bayan bilang may kakaibang kakayahan sa panggagamot. Namana niya ang kaalaman mula sa kanyang yumaong lola na isang kilalang manggagamot. Hindi lamang halamang gamot ang alam niya, kundi pati dasal at ritual na bihirang ituro sa iba. Isang gabi, habang tahimik siyang nag-aayos ng mga pinatuyong dahon sa kanilang munting kubo, may kumatok sa kanilang pintuan. Isang matandang babae ang naroon, balot ng maitim na saya at may matang tila pagod na pagod sa mahabang paglalakbay. "Ikaw ba si Elias?" Tanong nito, paos ang tinig. "Opo," sagot ng bata, may pag-iingat. "Ano pong maitutulong ko?" Huminga ng malalim ang matanda. "May sakit ang aming baryo, hindi katawan ang may tama, kundi kaluluwa." Napakunot ang noo ni Elias. "Saan pong baryo?" "Mapanglao," sagot nito, at tila lumamig ang hangin sa paligid. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Kahit ang mga kuliglig sa labas ay tila tumigil. Narinig na ni Elias ang pangalan ng baryong iyon mula sa kanyang lola noon. Isang lugar na pinamumugaran umano ng mga nilalang na hindi karaniwang nakikita ng tao. Mga nilalang na kayang mag-anyong tao, ngunit may ibang layunin. "Hindi ako sigurado kung kaya ko," panimula ni Elias. "Wala nang iba," putol ng matanda. "Isa-isa nang nanghihina ang mga tao. May mga nawawala, at ang iba'y nagbabago." "Nagbabago?" tanong ni Elias. Dahan-dahang tumango ang matanda. "Nagiging katulad nila." Hindi na nagtanong pa si Elias. May kung anong bigat sa kanyang dibdib na nagsasabing hindi siya maaaring tumanggi. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, naglakbay na si Elias kasama ang matandang babae. Dala niya ang kanyang maliit na supot ng mga halamang gamot, agimat at ang lumang aklat ng kanyang lola. Habang papalayo sila sa kanyang bayan, unti-unting nagbago ang paligid. Ang mga puno'y tila mas matataas, ang hangin ay mas malamig, at ang liwanag ng araw ay tila hirap pumasok sa masukal na kagubatan. "Malapit na tayo," bulong ng matanda. Ngunit bago pa man nila marating ang baryo, may kakaiba nang nangyari. May narinig silang mahinang iyak, isang batang tila nawawala. Agad na napahinto si Elias. "May bata po sa gubat," sabi niya. "Huwag kang lilingon," maring utos ng matanda. Hindi lahat ng umiiyak ay tao. Ngunit huli na. Lumingon si Elias. Sa pagitan ng mga puno, may isang batang babae na nakatayo. Maputla, marumi, at tila nanghihina. Nakatingin ito sa kanya, umiiyak. "Ate, tulungan mo ako," mahinang sabi nito. Napahigpit ang hawak ni Elias sa kanyang supot. May kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib, parang may mali. Dahan-dahan siyang lumapit, ngunit napansin niya ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ang paa ng bata ay nakabaliktad. Agad siyang napaatras. Sa isang iglap, tumigil sa pag-iyak ang bata. Unti-unti itong ngumiti, isang ngiting hindi pang tao. "Marunong ka pala," bulong nito, sabay naglahos manipis na ulap ng usok. Nanlalamig na napatingin si Elias sa matandang kasama niya.
Simula pa lang yan, sabi ng matanda. Maligayang pagdating sa baryo Mapanglao. Sa di kalayuan, unti-unting lumitaw ang baryo, nakalubog sa anino, tahimik at tila naghihintay. At doon nagsimula ang unang hakbang ni Elias sa isang mundong hindi niya lubos maisip. Isang baryong puno ng lihim, takot at mga nilalang na matagal nang nagtatago sa anyo ng tao. Ngunit hindi pa niya alam na siya ang matagal nang hinihintay ng baryong iyon. Pagpasok ni Elias sa baryo Mapanglao, agad niyang naramdaman ang kakaibang bigat sa hangin. Hindi ito ang karaniwang katahimikan ng isang payapang lugar. Ito ay tila katahimikang may itinatagong takot. Ang mga bahay ay magkakalayo, yari sa lumang kahoy at tila matagal nang pinabayaan. May ilang ilaw mula sa gasera, ngunit kakaunti lamang ang tao sa labas. At ang mga taong iyon, hindi basta nakatingin. Nakamasid sila. Tahimik, matagal. Parang may sinusukat. Napahigpit ang hawak ni Elias sa kanyang supot habang naglalakad kasama ang matandang babae. Sila po ba ang mga may sakit? Mahina niyang tanong. Ang iba, sagot ng matanda. Ang iba, hindi na natin sigurado. Hindi na nagtanong pa si Elias. Dinala siya ng matanda sa isang lumang bahay sa gitna ng baryo. Doon ay may ilang taong nakahiga, namumutla ng hihina at tila nawawalan ng lakas. Lumapit si Elias sa unang pasyente, isang lalaki na may edad. Nangingitim ang ilalim ng mga mata nito at ang paghinga ay mabigat. Hinawakan ni Elias ang pulso nito. Mabagal, hindi normal. Matagal na po ba siyang ganito? Tanong niya. Ilang linggo na, sagot ng isang babae. Unti-unti siyang nanghina, tapos nagsimula siyang maglakad sa gabi. Maglakad? Ulit ni Elias. Tumango ang babae. Nawawala siya tuwing hating gabi. Pagbalik niya, mas lalong lumalala ang kanyang kalagayan. Napaisip si Elias, hindi ito simpleng karamdaman. Kinuha niya ang isang maliit na bote mula sa kanyang supot at pinahiran ng langis ang noo ng lalaki habang binubulong ang isang dasal na itinuro ng kanyang lola. Sa unay walang nangyari. Ngunit ilang sandali pa, biglang napasinghap ang lalaki. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at sa isang iglap, bumukas ang kanyang mga mata. Ngunit hindi iyon ang inaasahan ni Elias. Ang mga mata ng lalaki ay itim na itim. Walang puti, walang buhay. Bigla itong umupo at hinawakan ang braso ni Elias ng mahigpit. Huli ka na, paos nitong sabi. Nasa loob na kami. Napaatras si Elias, ngunit bago pa siya makagalaw, sumigaw ang lalaki at bumagsak muli sa higaan, tila nawalan ng lakas. Nagkatinginan ang mga tao sa paligid, takot ang makikita sa kanilang mga mata. Ano po iyon? Tanong ni Elias, pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Hindi na sila lubos na tao, sagot ng matanda. Unti-unti silang pinapasok. Pinapasok ng ano? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, tumingin ito sa pintuan. May nakatayo roon. Isang babae, nakasuot ng puting damit, mahaba ang buhok at nakangiti. Ngunit may mali. Ang kanyang anino ay hindi sumusunod sa kanyang galaw. Napansin iyon ni Elias. At napansin din ng babae na napansin niya. Unti-unti itong lumapit. Bagong dating ka, sabi nito, malamig ang tinig. Nararamdaman kita. Hindi sumagot si Elias. Albularya ka, dugtong nito. Matagal na kaming naghihintay. Para saan? Tanong ni Elias, pilit na matatag. Ngumiti ang babae, ngunit ang ngiting iyon ay walang init.
Para wakasan o para sumama. Biglang lumamig ang paligid. Sa likod ng babae, isa-isa nang lumilitaw ang ibang tao ng baryo. Tahimik silang nakatingin kay Elias. At sa unang pagkakataon, malinaw na nakita ni Elias. Hindi lahat ng nasa baryo ay tao. Napaatras siya, ngunit hindi siya umatras ng tuluyan. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit na anting-anting mula sa kanyang supot at mahigpit itong hinawakan. Hindi ako naparito para sumama, matatag niyang sabi. Naparito ako para tumulong. Sandaling natahimik ang paligid. Pagkatapos ay tumawa ang babae, mahina, ngunit nakakatindig balahibo. Tingnan natin kung hanggang saan ka aabot, batang albularya. Sa isang iglap, naglaho ito. Kasabay nito, parang bumalik ang hangin sa baryo. Ngunit mas mabigat, mas madilim. Napaupo si Elias, hinihingal. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi na siya maaaring umatras. Dahil ang baryong ito ay hindi lamang nangangailangan ng tulong. Ito ay isang digmaan sa pagitan ng tao at ng mga nilalang na matagal nang naghihintay sa dilim. Hindi na nakatulog si Elias ng gabing iyon. Sa loob ng maliit na silid na ibinigay sa kanya, naririnig niya ang mahinang kaluskos sa labas, mga yabag na hindi sigurado kung tao ba o iba. Paminsan-minsan, may mga bulong na hindi niya maunawaan, tila nagmumula sa pagitan ng hangin at dilim. Ngunit higit sa lahat, hindi mawala sa kanyang isip ang mga mata ng lalaking kanyang ginamot, itim, hungkag, at tila may ibang nilalang na nakasilip mula sa loob. Madaling araw nang siya'y bumangon, kinuha niya ang lumang aklat ng kanyang lola at sinimulang basahin ang ilang pahina na may kaugnayan sa mga espiritong sumasanib sa tao. May isang bahagi na agad niyang napansin. Kapag ang katawan ay unti-unting inaangkin ng nilalang na hindi sa mundong ito, ang tanda ay hindi lamang sa kilos, kundi sa dugo, sapagkat ang dugo ang unang binabago. Napahinto si Elias. Dugo. Bigla niyang naalala ang sinabi ng matandang babae. Unti-unting nagbabago ang mga tao. Agad siyang lumabas ng silid at bumalik sa bahay kung saan naroon ang mga may sakit. Tahimik pa ang paligid, ngunit may kakaibang pakiramdam na tila may nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Pagdating niya roon, agad niyang hinanap ang lalaking kanyang ginamot. Naroon pa rin ito. Nakahiga, ngunit mas payapa ang mukha. Lumapit si Elias at muling hinawakan ang pulso nito. Mas normal na. Ngunit hindi pa siya kumbinsido. Pahingi po ng kaunting tubig at mangkok, sabi niya sa isang babae na nagbabantay. Agad itong sumunod. Maingat na kinuha ni Elias ang isang maliit na karayom mula sa kanyang supot at marahang tinusok ang daliri ng lalaki. Tumulo ang dugo sa mangkok. Sa unang tingin, normal ito. Ngunit nang bumulong si Elias ng isang dasal at ipinatak ang isang patak ng langis sa dugo, bigla itong kumulo at nagkulay itim. Napaatras ang babae sa takot. Ano po yan? Nanginginig nitong tanong. Hindi agad sumagot si Elias. Ngunit malinaw sa kanya ang nakita. Hindi lang po ito sakit, sabi niya sa wakas. May sumpa. Anong sumpa? Tanong ng babae. Isang sumpang nakatanim na sa dugo. Tumahimik ang paligid. Sa likod nila, unti-unting nagsimulang gumalaw ang ibang mga may sakit. Isa-isa silang napapailing, tila nahihirapan, at ang ilan ay bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Elias. Kung tama ang kanyang hinala, hindi lamang iisa ang apektado.
Kinuha niya ang kanyang aklat at mabilis na binuklat ang mga pahina. May isang lumang tala roon tungkol sa isang uri ng aswang. Hindi yaong karaniwang kumakain ng laman, kundi yaong unti-unting pumapasok sa katawan ng tao, pinapalitan ang kanilang dugo at kalaunan ang kanilang pagkatao. Hindi sila pumapatay agad, basa ni Elias sa pahina. Sila ay nagtatanim, at kapag sapat na ang kanilang bilang, saka sila lilitaw. Napahigpit ang kanyang hawak sa aklat. Ibig sabihin, matagal na itong nangyayari sa baryong ito. Nasaan po ang pinakamatandang bahay dito? Bigla niyang tanong. Nagkatinginan ang mga tao. Bakit mo itinatanong? Sagot ng isang lalaki. Doon nagsisimula ang ganitong sumpa, paliwanag ni Elias. May pinagmulan ito at kung hindi natin iyon mahahanap, hindi natin ito mapipigilan. Tahimik ang lahat. Hanggang sa muling nagsalita ang matandang babae na nagdala sa kanya. May isang bahay sa dulo ng baryo, sabi nito. Matagal nang walang nakatira, pero doon nagsimula ang lahat. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Elias. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip tumingin ito sa kanya. May halong takot at pagsisisi. Doon unang may nawala, bulong nito. At doon din, unang may bumalik na hindi na tao. Nanlamig ang pakiramdam ni Elias. Dalhin niyo po ako roon, matatag niyang sabi. Ngunit bago pa man siya makaalis, biglang sumigaw ang isa sa mga may sakit. Napalingon silang lahat. Ang isang babae na kanina'y nakahiga lamang ay biglang umupo. Nangingitim ang kanyang mga mata at ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaangat sa isang kakaibang ngiti. Tama ka, bata, bulong nito. Ngunit ang tinig ay hindi kanya. Nahanap mo na ang lihim. Dahan-dahang lumingon ang babae kay Elias. At dahil doon, unti-unti itong tumayo kahit halatang mahina ang katawan. Hindi ka na namin papalabasin. Sa labas ng bahay, narinig ni Elias ang mga yabag. Marami. At papalapit. Napatayo si Elias, hawak ang kanyang anting-anting habang unti-unting bumibigat ang hangin. Ang baryo ay tila nagsasara sa kanya. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya na baka hindi siya ang tumutulong, kundi siya ang susunod na kukunin. Nagtilian ng hangin sa labas habang palakas ng palakas ang mga yabag na papalapit sa bahay. Ramdam ni Elias ang unti-unting pagsikip ng paligid. Tila may puwersang hindi nakikita na bumabalot sa kanya at sa mga naroon. Hindi siya gumalaw. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata at mahigpit na hinawakan ang anting-anting na minana niya sa kanyang lola. Sa ilalim ng kanyang hininga, nagsimula siyang magdasal. Mahina ngunit malinaw, bawat salita ay may bigat at layunin. Unti-unting nagbago ang hangin. Ang mga yabag sa labas ay tila nag-atubili. At sa loob ng bahay, ang babaeng kanina'y nakatayo ay napaatras, napangiwi na parang nasasaktan. Tumigil ka! Bulong nito, nanginginig ang tinig. Hindi ka pa dapat. Hindi niyo ako kayang takutin, sagot ni Elias, bagamat mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi ako naparito para umatras. Sa isang iglap, parang may pumutok na hangin sa loob ng silid. Ang babae ay napasigaw at muling bumagsak sa higaan, tila nawalan ng lakas. Ang mga yabag sa labas ay biglang tumigil. Tahimik. Ngunit ang katahimikang iyon ay mas nakakatakot kaysa sa ingay. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Elias.
Nakatingin sa kanya ang mga tao sa loob, may halong pag-asa at takot. Hindi sila makakapasok habang may dasal, sabi niya, bagamat alam niyang hindi iyon tatagal. Lumapit sa kanya ang matandang babae. Kailangan na nating pumunta sa bahay, sabi nito, habang may lakas ka pa. Tumango si Elias. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at agad silang lumabas ng bahay. Paglabas nila, agad niyang napansin. Walang tao sa labas. Ang baryo, na kanina'y tila puno ng nagmamasid, ay biglang naging walang laman. Ngunit hindi iyon nangangahulugang ligtas. Sa bawat sulok, sa bawat anino, pakiramdam niya'y may mga matang nakasunod sa bawat galaw nila. Dito, bulong ng matanda, sabay turo sa makitid na daan patungo sa dulo ng baryo. Habang naglalakad sila, unti-unting nagbago ang paligid. Ang mga bahay ay mas luma, mas wasak, at tila matagal nang iniwan. At sa pinakadulo, naroon ang bahay. Mas malaki ito kaysa sa iba, ngunit halos gumuho na. Ang bubong ay sira, ang mga dingding ay may mga bitak, at ang paligid ay napapalibutan ng tuyong halaman na tila matagal nang walang buhay. Huminto si Elias. Dito po nagsimula, tanong niya. Tahimik na tumango ang matanda. Dito unang nawala ang isang pamilya, sabi nito. At makalipas ang ilang araw, bumalik sila. Lahat? Tanong ni Elias. Lahat, sagot ng matanda. Pero hindi na sila ang dati. Nanikip ang dibdib ni Elias. Dahan-dahan siyang lumapit sa bahay. Sa bawat hakbang, mas lumalamig ang hangin at ang liwanag ng araw ay tila unti-unting nawawala. Pagdating niya sa pintuan, napansin niyang bahagya itong nakabukas. Parang may naghihintay. Huminga siya ng malalim, saka itinulak ang pinto. Isang matinis na langit-ngit ang sumalubong sa kanya. Madilim ang loob. Ngunit hindi ganap na walang ilaw. May kakaibang pulang liwanag na nagmumula sa pinakaloob ng bahay. Pumasok si Elias, kasunod ang matanda. Sa loob, makikita ang mga lumang gamit, sirang mesa, basag na bintana, at mga bakas ng buhay na matagal nang naglaho. Ngunit may kakaiba. Sa sahig, may mga marka, parang mga simbolo na iginuhit gamit ang dugo. Napahinto si Elias. Hindi ito gawa ng tao, bulong niya. Unti-unti siyang lumapit sa pinanggagalingan ng pulang liwanag. At doon niya nakita isang bilog na ritual na kaukit sa sahig. Sa gitna nito, may isang bagay na kumikislap. Isang maliit na sisidlan, puno ng maitim na likido. Dugo, ngunit hindi pangkaraniwan. Biglang lumakas ang tibok ng puso ni Elias. Habang nakatingin siya sa sisidlan, may narinig siyang bulong mula sa likod niya. Sa wakas, dumating ka rin. Mabilis siyang napalingon. Ngunit walang tao. Matagal ka naming hinintay, dugtong ng tinig, malalim, malamig, at tila nagmumula sa mismong dingding ng bahay. Lumapit ka. Napahigpit ang hawak ni Elias sa kanyang anting-anting. Hindi ako magpapadala sa inyo, matatag niyang sabi. Sandaling natahimik ang paligid. Pagkatapos, biglang gumalaw ang dugo sa sisidlan. Unti-unti itong umangat, parang may sariling buhay, at nagsimulang bumuo ng anyo. Isang mukha. Isang pamilyar na mukha. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Mukha ito ng kanyang lola. Elias, malambing na tawag nito. Apo, tulungan mo ako. Nanlamig ang kanyang katawan.
Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya, hindi iyon ang kanyang lola. Isa itong panlilin lang. At mas lalo siyang nag-ingat. Dahil ang bahay na ito ay hindi lamang pinagmulan ng sumpa. Ito ang pugad ng isang bagay na mas matagal, mas tuso, at mas mapanganib kaysa sa kanyang inaakala. Nanatiling nakatayo si Elias sa gitna ng lumang bahay, nakatitig sa anyong nabuo mula sa maitim na dugo. Ang mukha ng kanyang lola, pamilyar, mapayapa, ngunit may bahid ng kakaibang lamig, ay tila humihinga sa gitna ng dilim. "Apo!" Muli nitong tawag, mas malinaw na ngayon. "Hindi mo ba ako nakikilala?" Napapikit si Elias saglit. Sa kanyang alaala, ang kanyang lola ay may mainit na tinig, puno ng pag-aaruga at lakas. Ngunit ang naririnig niya ngayon ay may kakaibang bigat. Parang may nakatagong galit at panlilinlang. "Hindi ikaw yan," mahinahon, ngunit matatag niyang sagot. Biglang nagbago ang anyo ng mukha. Ang mga mata nito'y naging malalim at madilim, at ang ngiti ay lumapad ng hindi pangkaraniwan. "Matigas ang ulo mo," sabi ng tinig, na ngayoy hindi na ginagaya ang kanyang lola. "Pero nararamdaman ko ang takot mo." Hindi sumagot si Elias. Sa halip, kinuha niya ang maliit na sisidlan ng asin at halamang pinatuyo mula sa kanyang supot. Maingat niyang inilatag ang mga ito sa paligid ng ritual na nakaukit sa sahig. "Hindi niyo ako kayang linlangin," sabi niya. "Hindi sa ganitong paraan." Natahimik ang paligid. Pagkatapos, biglang lumakas ang hangin sa loob ng bahay. Ang mga lumang bintana ay kumalabog at ang mga dingding ay tila umuungol. "Hindi mo pa nauunawaan," bulong ng tinig, ngayon ay nagmumula sa iba't ibang sulok. "Hindi ito simpleng sumpa, ito ay isang pagpili." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Elias, hindi inaalis ang tingin sa ritual. "Pinili kami ng baryo," sagot nito. "Pinili kaming mabuhay sa paraang hindi kayang ibigay ng inyong mundo." Napakunot ang noo ni Elias. "Hindi buhay ang tawag dyan," sagot niya, "kundi pagkasira." Biglang tumawa ang tinig, malakas, magaspang, at nakakatindig balahibo. "Kung ganoon," sabi nito, "bakit patuloy kaming lumalakas?" Sa sandaling iyon, may narinig si Elias. Mga bulong. Marami. Hindi lamang isa, kundi dos-dosenang tinig, sabay-sabay na nagsasalita mula sa paligid. "Elias, sumama ka sa amin." "Hindi ka nag-iisa." Napahawak siya sa kanyang ulo. Ang mga tinig ay tila pumapasok sa kanyang isipan. Pinipilit siyang pakinggan, pinipilit siyang sumunod. Ngunit pinilit niyang manatiling matatag. "Hindi," mariin niyang sabi. Mabilis niyang inilabas ang lumang aklat ng kanyang lola at binuksan ito sa isang pahina na may pulang marka. Isang dasal ng paglilinis. Malinaw at malakas niyang binigkas ang bawat salita. Unti-unting humina ang mga bulong. Ang hangin ay tila umatras, at ang anyo sa gitna ng ritual ay nagsimulang manginig. "Huwag mong gawin yan," paos nitong sabi. Ngunit hindi tumigil si Elias. Sa huling salita ng dasal, mabilis niyang ibinuhos ang asin at halamang gamot sa sisidlan. Sa isang iglap, sumabog ang maitim na likido. Hindi ito tunay na pagsabog, kundi parang naglaho sa hangin, nagkalat sa anyong usok na agad ding nawala. Natahimik ang buong bahay. Tahimik. Masyadong tahimik. Napabuntong hininga si Elias, ngunit hindi siya nagpakampante. Hindi pa tapos, bulong niya sa sarili. Sa likod niya, ang matandang babae ay nanginginig.
Akala ko matatapos na, sabi nito. Hindi pa, sagot ni Elias. Pinutol lang natin ang isang bahagi. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahang tumingin si Elias sa sahig. Ang ritual na kanina'y puno ng maitim na dugo ay unti-unting nawawala. Parang hindi ito kailanman naroon. At sa gitna ng sahig, may lumilitaw na bagong marka. Mas malalim, mas matanda, mas madilim. Napaatras si Elias. Mas matagal na ito kaysa sa inaakala ko. Bulong niya. Biglang bumukas ang isang pinto sa loob ng bahay. Isang pinto na kanina'y hindi niya napansin. Dahan-dahan itong umingit, tila inaanyayahan siya. Mula sa loob nito, may malamig na hangin na lumabas. At kasabay nito, isang pamilyar na tinig. Elias. Ngunit hindi ito ang tinig ng nilalang kanina. Ito ay tinig ng isang bata. Napakunot ang noo ni Elias. May iba pa rito, sabi niya. Hindi na siya nag-atubili. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at sumilip sa loob. Isang makitid na hagdan pababa ang bumungad sa kanya, patungo sa kailaliman ng bahay. Madilim, tahimik, at tila may lihim na matagal nang nakatago. Huminga siya ng malalim, at saka bumaba. Sa bawat hakbang, mas lumalamig ang hangin. Mas bumibigat ang pakiramdam. At sa kanyang isipan, iisa lamang ang malinaw. Ang baryo ay hindi lamang pinamumugaran ng mga aswang. May mas malalim na pinanggagalingan ang lahat. At iyon ay nasa ilalim mismo ng bahay. At habang papalalim siya sa dilim, hindi niya alam na ang kanyang pagbaba ay simula ng pagharap sa isang katotohanang maaaring magpabago sa kanyang pagkatao magpakailanman. Bawat hakbang ni Elias pababa sa makitid na hagdan ay tila may kasamang bigat na hindi niya maipaliwanag. Ang hangin ay malamig at mamasa-masa at ang liwanag mula sa itaas ay unti-unting nilalamon ng dilim. Sa kanyang kaliwang kamay ay ang maliit na ilawang langis na kanyang sinindihan, habang sa kanan ay mahigpit niyang hawak ang anting-anting. Hindi siya maaaring magkamali, hindi sa lugar na ito. Habang pababa siya, mas lumilinaw ang tinig na kanyang narinig kanina. Elias, isang bata, mahina, parang nangihina. Nasaan ka? Tanong niya, marahan ngunit handa. Walang agad na sagot. Sa halip may marahang kalansing, parang bakal na gumagalaw. Pagdating niya sa ibaba, bumungad sa kanya ang isang maliit na silid na yari sa lupa at bato. Ang mga dingding ay may mga lumang ukit, mga simbolong hindi niya pa kailanman nakita, ngunit ramdam niyang may malalim na kahulugan. Sa gitna ng silid, may isang batang lalaki. Nakaupo ito sa sahig, nakayuko at tila pagod na pagod. Ang kanyang mga kamay ay may bakas ng tuyong dugo at ang kanyang mga mata ay malalim at walang sigla. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Ikaw ang tumatawag sa akin? Tanong niya. Dahan-dahang tumingala ang bata. Oo, sagot nito. Ikaw lang ang nakakarinig. Lumapit si Elias, ngunit nanatili siyang maingat. Sino ka? Tanong niya. Sandaling natahimik ang bata bago sumagot. Ako ang una. Napakunot ang noo ni Elias. Unang ano? Unang pinili, bulong ng bata. Biglang bumigat ang hangin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elias. Dahan-dahang tumayo ang bata. Mahina ang katawan nito, ngunit may kakaibang lakas sa kanyang presensya.
Matagal na panahon na ang nakalipas panimula nito. Bago pa magkaroon ng baryo, may isang bagay na natagpuan sa lupaing ito. Tulad ng nakita mo sa itaas. Napahigpit ang hawak ni Elias sa kanyang ilawan. Isang sumpa? Tanong niya. Hindi, sagot ng bata. Isang kasunduan. Natahimik si Elias. Isang nilalang ang nagpakita sa mga unang tao rito. Patuloy ng bata. Nangako ito ng lakas, ng mahabang buhay, ng proteksyon laban sa gutom at kamatayan. Kapalit? Tanong ni Elias. Unti-unting ngumiti ang bata. Dugo. Nanlamig ang pakiramdam ni Elias. Sa simula, iilan lamang ang pumayag, sabi ng bata. Ngunit habang lumilipas ang panahon, mas marami ang nahikayat. Hanggang sa ang baryo ay naging pugad, putol ni Elias. Unti-unting nauunawaan. Tumango ang bata. At ikaw? Tanong ni Elias. Ano ang papel mo rito? Sandaling tumahimik ang bata. Pagkatapos ay tumingin ito diretso sa kanyang mga mata. Ako ang unang ginamit. Parang may kumurot sa dibdib ni Elias. Hindi ako pinili, dugtong ng bata. Ako ay inalay. Nanginginig ang hangin. Bata ka pa noon, mahina ni Elias. Tumango ang bata. Hanggang ngayon, sagot nito. Hindi ako makaalis. Napatingin si Elias sa paligid. Ngayon niya napansin, may mga kadena sa paa ng bata. Nakabaon ito sa lupa. Bakit? Tanong niya. Ako ang sisidlan, sagot ng bata. Sa akin dumadaloy ang sumpa. Sa akin nagsisimula at sa akin bumabalik. Napaatras si Elias. Ibig sabihin, ang batang ito ang pinagmumulan. Kung palalayain kita, dahan-dahang sabi ni Elias, matitigil ba ang lahat? Hindi agad sumagot ang bata. Sa halip, ngumiti ito, isang ngiting may halong lungkot. At ano ang kapalit? Tanong nito. Napakunot ang noo ni Elias. Walang kapalit kung tama ang gagawin, sagot niya. Umiling ang bata. Sa mundong ito, laging may kapalit. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malalim na tunog sa buong silid. Parang may gumising. Nanginginig ang lupa. At mula sa mga dingding, unti-unting lumabas ang maitim na usok, parehong usok na nakita ni Elias kanina sa itaas. Ngunit ngayon, mas makapal, mas buhay. Gising na siya, bulong ng bata. Sino? Tanong ni Elias, bagamat ramdam na niya ang sagot. Dahan-dahang tumingin ang bata sa likod ni Elias. Ang tunay na may-ari ng kasunduan. Unti-unting lumamig ang hangin. At sa likod ni Elias, may presensyang bumangon. Hindi pa niya nakikita. Ngunit alam niya, hindi ito tao. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Elias na ang laban ay hindi lamang laban sa mga aswang, kundi laban sa isang bagay na mas matanda pa sa baryo, mas matanda pa sa sumpa, at marahil, mas matanda pa sa kanyang kaalaman. Hindi agad lumingon si Elias. Ramdam niya ang presensya sa likuran, malamig, mabigat, at tila kayang lunurin ang kanyang buong pagkatao. Ang hangin sa silid ay naging siksik at ang maliit na apoy ng kanyang ilawan ay bahagyang kumikislap, tila anumang sandali ay maaaring mamatay. Huwag kang gagalaw, mahina ngunit malinaw na sabi ng batang nakakadena. Ngunit huli na. Unti-unting lumingon si Elias at doon niya ito nakita. Hindi ito may malinaw na anyo,
Isang hugis na binubuo ng usok at anino, patuloy na nagbabago, tila hindi kayang manatili sa iisang forma. Sa loob nito, may mga matang nagliliwanag, hindi dalawa, kundi marami, sabay-sabay na nakatingin sa kanya. At sa bawat galaw nito, may kasamang mahinang bulong, mga tinig ng mga taong tila matagal nang nawala. Elias, napahigpit ang hawak niya sa anting-anting. "Ano ka?" Matapang niyang tanong, kahit nanginginig ang kanyang tinig. Sandaling natahimik ang nilalang. Pagkatapos ay nagsalita ito, isang tinig na parang pinagsamang 2 dosenang boses. "Ako ang ibinigay nila," sabi nito. "Ako ang tinanggap at hindi na maibabalik." Unti-unti itong lumapit. "Hindi ka nila sinabi?" Dugtong nito. "Na ang kapangyarihan ay may ugat?" "Hindi ko kailangan ng kapangyarihan," sagot ni Elias. "Naparito ako para wakasan ito." Biglang tumigil ang nilalang. At pagkatapos ay tumawa. Isang mababang halakhak na tila gumuguhit sa mismong lupa. "Wakasan?" Ulit nito. "Walang nagwawakas dito, bata." Sa isang iglap, ang usok ay kumalat sa buong silid. Napaatras si Elias habang ang dilim ay tila bumabalot sa kanya. Sa kanyang isipan, biglang sumulpot ang mga imahe. Mga tao sa baryo, unti-unting nagbabago. Mga bata na nawawala. At ang batang nakakadena, umiiyak, sumisigaw, ngunit walang nakakarinig. Napahawak si Elias sa kanyang ulo. "Hindi ito totoo," bulong niya. "Lahat ng ito ay totoo," sagot ng nilalang. "At ikaw, magiging bahagi nito." Biglang tumigil ang lahat. Ang mga imahe ay naglaho. At sa harap niya, muli niyang nakita ang nilalang, mas malinaw na ngayon. Sa loob ng usok, may anyong tila tao, ngunit wasak, punit-punit at walang tunay na mukha. "Matagal na kaming naghihintay ng katulad mo," sabi nito. Isang albularya, isang may kakayahang hindi lamang magpagaling, kundi magbukas. Napakunot ang noo ni Elias. "Magbukas ng ano?" Unti-unting ngumiti ang nilalang. "Ng pintuan." Nanlamig ang kanyang katawan. "Anong pintuan?" Ngunit hindi sumagot ang nilalang. Sa halip, itinaas nito ang isang anyong parang kamay. At sa isang iglap, ang mga kadena ng batang nakakadena ay kumalansing. Napalingon si Elias. "Wag!" sigaw ng bata. Ngunit huli na. Unti-unting umangat ang mga kadena, tila nawawala ang kanilang kapit sa lupa. "Ano ang ginagawa mo?" galit na tanong ni Elias. "Pinapakita ko sa iyo ang kapangyarihan," sagot ng nilalang, "at ang pagpipilian. Kapag pinalaya mo siya," dugtong nito, "matitigil ang daloy, ngunit magbubukas ang daan." "Anong daan?" muling tanong ni Elias. "Ang daan palabas," sagot ng nilalang, "para sa amin." Natahimik si Elias. Sa kanyang isipan, mabilis na umikot ang lahat. Kung totoo ang sinasabi nito, ang pagpapalaya sa bata ay maaaring magwakas sa sumpa. Ngunit maaari ring magpalaya sa nilalang. "At kung hindi ko siya palalayain?" tanong niya. Unti-unting lumapit ang nilalang. "Magpapatuloy ang lahat," sagot nito. "Ang baryo ay tuluyang magiging amin." Tahimik. Walang hangin. Walang galaw. Tanging ang tibok ng puso ni Elias ang kanyang naririnig. Napatingin siya sa bata. Nakatingin din ito sa kanya. May halong takot at pag-asa. "Hindi ko alam kung alin ang tama," mahina niyang sabi. "Walang tama," sagot ng bata.
May pipiliin ka lang. Napapikit si Elias. Sa buong buhay niya, tinuruan siya ng kanyang lola na ang bawat lunas ay may katumbas na sakripisyo. Ngunit ngayon, ang kapalit ay hindi lamang isang buhay, kundi ang buong baryo. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata at tumingin sa nilalang. Kung ako ang pipili, sabi niya, matatag ang tinig. Hindi ako pipili ayon sa takot. Unti-unting nagbago ang anyo ng nilalang. At sa unang pagkakataon, tila naging seryoso ito. Tingnan natin, sabi nito. At sa sandaling iyon, nagsimulang manginig ang buong silid. Ang lupa ay tila naghahati. At si Elias ay nasa gitna ng isang desisyong maaaring magtakda ng kapalaran ng lahat. Ang pagyanig ng lupa ay unti-unting lumakas. Tila may puwersang nag-aagawan sa ilalim ng silid. Ang mga dingding ay nagbitak at ang mga ukit na simbolo ay nagsimulang kumislap sa mapulang liwanag. Nakatayo si Elias sa gitna, nanginginig ang kamay ngunit matatag ang paninindigan. Sa isang panig, ang batang nakakadena, ang pinagmumulan ng sumpa, ang susi sa pagwawakas ng lahat. Sa kabilang panig, ang nilalang, naghihintay, nanonood, tila sigurado sa kanyang magiging pasya. Pumili ka, bulong nito, ang tinig ay parang hangin na dumadaan sa mga butas ng lupa. Hindi ka maaaring manatiling walang ginagawa. Huminga ng malalim si Elias. Naalala niya ang mga itinuro ng kanyang lola, hindi lamang ang mga halamang gamot o dasal, kundi ang pinakamahalagang aral. Ang tunay na manggagamot ay hindi lamang nagliligtas ng buhay, pinipili niya kung alin ang ililigtas. Dahan-dahan siyang lumapit sa batang nakakadena. Kung palalayain kita, sabi niya, maaari bang may ibang paraan? Tumingin sa kanya ang bata. Pagod, ngunit may bahid ng pag-asa. Kung may paraan, matagal na sana itong natagpuan, sagot nito. Ngunit ikaw ay albularya, dugtong nito. Iba ka sa kanila. Napahinto si Elias. Iba? Tanong niya. May dala kang hindi nila kayang kontrolin, sabi ng bata. Hindi lamang kaalaman, kundi dugo. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Elias. Ano ang ibig mong sabihin? Ngunit bago pa sumagot ang bata, biglang sumingit ang tinig ng nilalang. Sa wakas, bulong nito, may halong tuwa. Unti-unti mo nang nauunawaan. Unti-unting lumapit ang usok, paikot sa kanila. Ang iyong angkan, patuloy nito. Hindi ba sinabi ng iyong lola kung saan nagmula ang inyong kapangyarihan? Nanlaki ang mga mata ni Elias. Sa unang pagkakataon, may pag-aalinlangan sa kanyang dibdib. Hindi kailanman sinabi ng kanyang lola ang buong pinagmulan ng kanilang kakayahan, tanging ang paggamit nito. Hindi mo alam, mahinang sabi ng nilalang. Kung gayon, ipapakita ko sa'yo. Sa isang iglap, naglaho ang paligid. Napalitan ito ng isang tanawin mula sa nakaraan. Isang baryo, hindi pa ito mapanglaw kundi masigla, puno ng buhay. Sa gitna may isang babae, isang albularya. Kamukha ng kanyang lola. Hindi, mas bata. Siya ang una sa inyong linya, bulong ng nilalang. At siya ang nakipagkasundo. Nanlamig si Elias. Hindi, bulong niya. Ngunit nakita niya. Ang babae ay lumapit sa parehong ritual na nakita niya kanina. Sa harap niya ay ang parehong nilalang, mas malinaw, mas buo. At kapalit ng kapangyarihan. Dugtong ng nilalang, ibinigay niya ang kanyang dugo.
Hindi totoo yan, sigaw ni Elias. Ngunit hindi naglaho ang tanawin. Sa halip, nakita niya kung paano ang dugo ng babae ay naging bahagi ng sumpa, kung paano ito ipinasa, henerasyon sa henerasyon. Hanggang sa kanya. Nagbalik ang paligid sa madilim na silid. Hinihingal si Elias, hawak ang kanyang dibdib. Ngayon, nauunawaan mo na, sabi ng nilalang. Hindi ka narito para wakasan kami. Kasama ka namin. Tahimik ang lahat. Dahan-dahang tumingin si Elias sa kanyang mga kamay. Ang kanyang dugo ay bahagi ng sumpa. Ngunit kasabay nito, naalala niya ang bawat taong kanyang natulungan. Ang bawat buhay na kanyang nailigtas. Ang bawat dasal na kanyang binigkas. Kung totoo man ang sinasabi mo, mahina niyang sabi, hindi ibig sabihin na ako ay katulad ninyo. Unti-unti siyang tumayo ng tuwid. Ang dugo ay hindi kapalaran, dugtong niya. Ito ay pagpili. Sandaling natahimik ang nilalang. At sa unang pagkakataon, hindi ito tumawa. Sa halip, umatras ito ng bahagya. Napansin iyon ni Elias. At doon niya naunawaan. May kapangyarihan siya. Hindi dahil sa sumpa, kundi dahil kaya niyang labanan ito. Dahan-dahan siyang lumapit sa batang nakakadena. Hindi kita iiwan, sabi niya. Kinuha niya ang isang maliit na kutsilyo mula sa kanyang supot at walang pag-aalinlangan. Hinawakan niya ang kanyang palad at hiniwa ito. Tumulo ang dugo, ngunit hindi ito naging itim. Ito ay maliwanag, mainit, buhay. Ipinatak niya ito sa mga kadena ng bata. Sa isang iglap, nagliwanag ang buong silid. Napaatras ang nilalang, napasigaw sa sakit. Hindi, sigaw nito. Ang mga kadena ay nagsimulang magbitak. Ang mga simbolo sa dingding ay nagliyab sa kakaibang liwanag. Anong ginagawa mo? Galit na sigaw ng nilalang. Pinipili ko, sagot ni Elias. Sa huling patak ng kanyang dugo, tuluyang naputol ang mga kadena. Bumagsak ang bata sa sahig, malaya. Ngunit kasabay nito, isang malakas na pagsabog ng hangin ang sumabog sa buong silid. Ang lupa ay tila bumukas, at ang nilalang ay nagsimulang lumaki. Mas malaki, mas buo, mas mapanganib. At ngayon, mababang sabi nito, puno ng galit, sinimulan mo na ang wakas. Nakatayo si Elias, sugatan ngunit matatag. Sa kanyang tabi, ang batang dati nakakadena ay unti-unting tumayo. At sa unang pagkakataon, may liwanag sa kanyang mga mata. Ngunit sa harap nila, ang tunay na anyo ng kanilang kalaban ay ganap ng nagising. At ang laban ay nagsimula pa lamang. Ang buong silid sa ilalim ng lupa ay tila naging isang pusod ng naglalabang puwersa. Ang liwanag mula sa dugo ni Elias ay patuloy na naglalagablab, habang ang nilalang ay unti-unting nagiging mas buo, mas malinaw, mas nakakatakot. Hindi na ito basta usok. May hugis na ito ngayon, isang matayog na anyo na tila pinagtagpi-tagping anino at laman, may mga matang nagliliyab sa galit at gutom. Hindi mo alam ang ginawa mo, mababang sabi nito. Ang tinig ay parang kulog sa kailaliman. Pinalaya mo ang sisidlan at binuksan ang daan. Sa tabi ni Elias, ang batang dating nakakadena ay unti-unting tumayo. Ang kanyang anyo ay nagbabago, hindi na mahina, kundi parang may bagong lakas na dumadaloy sa kanya. Ngunit hindi ito kapareho ng nilalang.
Ang liwanag sa kanyang mga mata ay malinaw, hindi madilim, hindi mapanlinlang. Hindi mo kami pagmamay-ari, sabi ng bata. Ngayon ay matatag ang tinig. Hindi na. Biglang umalingaw-ngaw ang halakhak ng nilalang. Hindi mo pa rin nauunawaan, sagot nito. Ikaw ang daan, ikaw ang sisidlan. Kahit malaya ka na, bahagi ka pa rin ng akin. Nanginginig ang lupa. Sa itaas, maririnig ang mga sigaw mula sa baryo. Ang mga tao ay tila naapektuhan ng nagaganap sa ilalim. Napatingin si Elias sa kisame. Kung hindi natin ito pipigilan ngayon, sabi niya, wala nang matitira sa baryo. Tumango ang bata. Hindi ito basta nilalang, sabi nito. Ito ang pinagsama-samang kasunduan ng mga taong pumayag. Ang kanilang takot, ang kanilang pagnanasa. Kung ganoon, sabi ni Elias, kailangan nating sirain ang ugat. Unti-unting lumapit ang nilalang. Subukan mo, hamon nito. Sa isang iglap, sumugod ito. Mabilis na umatras si Elias, sabay buhos ng asin at halamang gamot sa harap niya. Sa sandaling tumama ang mga ito sa nilalang, sumiklab ang liwanag, at napaatras ito, sumisigaw. Ngunit hindi ito sapat. Hindi ito tatagal, sigaw ng bata. Napaisip si Elias. Hindi sapat ang simpleng dasal. Hindi sapat ang mga ritual na alam niya. Kailangan niya ng mas malalim, mas personal. Bigla niyang naalala. Ang dugo. Kung ang sumpa ay nasa dugo, bulong niya, doon din dapat ito wakasan. Napatingin siya sa bata. Kung tutulungan mo ako, sabi niya, kaya nating tapusin ito. Anong gagawin natin? Tanong ng bata. Huminga ng malalim si Elias. Pagsasamahin natin ang liwanag at ang pinagmulan, sagot niya, hindi para palakasin, kundi para sirain. Unti-unting lumapit ang bata. Mapanganib yan, sabi nito. Alam ko, sagot ni Elias. Sandaling nagkatinginan sila. Pagkatapos, sabay nilang inilapit ang kanilang mga kamay. Ang dugo ni Elias at ang enerhiyang dala ng bata. Sa sandaling nagdikit ang dalawa, sumabog ang liwanag. Napaatras ang nilalang, napasigaw sa matinding sakit. Ano ito? Galit nitong sigaw. Katapusan mo, sagot ni Elias. Ang liwanag ay unti-unting lumawak, bumabalot sa buong silid. Ang mga simbolo sa dingding ay nagsimulang mabura. Ang lupa ay tumigil sa pagyanig, at ang nilalang ay nagsimulang maghiwalay. Parang binubunot mula sa pinagmulan nito. Hindi maaari, bulong nito. Ngunit hindi tumigil si Elias. Sa huling lakas niya, itinulak niya ang liwanag pasulong. Para sa baryo, sabi niya. Para sa mga nawalan, dugtong ng bata. Sa isang malakas na pagsabog ng liwanag, naglaho ang nilalang. Tahimik, walang galaw, walang hangin. Unti-unting bumalik ang normal na anyo ng silid. Ang mga dingding ay naging payak. Ang sahig ay wala ng marka. At ang kadiliman ay tila umatras. Napaluhod si Elias, hingal na hingal. Sa kanyang tabi, ang bata ay nakaupo, tila pagod ngunit payapa. Tapos na ba? Tanong nito. Tahimik si Elias. Nararamdaman niya ang paligid. Wala na ang presensya. Wala na ang bigat. Dahan-dahan siyang tumango. Sa tingin ko, sabi niya, oo. Sa itaas, unti-unting tumigil ang mga sigaw. Ang baryo ay bumabalik sa katahimikan.
Ngunit hindi na ito ang dating katahimikan ng takot, kundi ng paglaya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Elias, ang bawat wakas ay may kapalit. At hindi pa niya alam kung ano ang nawala sa kanya sa laban na iyon. Mabagal na bumalik ang katahimikan sa ilalim ng lupa. Ang dating silid na puno ng anino at bulong ay naging payak na lamang, tila isang lumang kuweba na matagal nang nakalimutan ng panahon. Wala nang bakas ng ritual, wala nang maitim na usok, wala nang presensya ng nilalang. Ngunit kapalit nito, isang malalim na pagod ang bumalot kay Elias. Napaluhod siya, hinihingal, habang ang kanyang kamay na may sugat ay patuloy na bahagyang dumudugo. Ang liwanag na kanina'y nagmumula sa kanya ay unti-unti nang humihina. Elias! Mahina niyang narinig. Napatingin siya sa bata sa kanyang tabi. Ngunit may kakaiba. Ang anyo nito ay nagsisimulang maglaho. Anong nangyayari sa'yo? Agad niyang tanong, pilit na tumatayo. Ngumiti ang bata, isang payapang ngiti, malayo sa lungkot at sakit na kanyang nakita kanina. Natapos na ang tungkulin ko, sabi nito. Hindi, agad na sagot ni Elias. Malaya ka na, pwede ka nang mabuhay. Umiling ang bata. Ako ang naging sisidlan, paliwanag nito. At ngayon na wala na ang pinagmulan, wala na ring dahilan para manatili ako. Nanikip ang dibdib ni Elias. Hindi pwedeng ganito, mahina niyang sabi. Ngunit unti-unti nang nagiging liwanag ang katawan ng bata, parang abo na tinatangay ng hangin. Salamat, bulong nito. Sa wakas, nakalaya na rin ako. Sa isang huling sandali, tumingin ito sa kanya. At ikaw, piliin mo pa ring maging liwanag. Pagkatapos, tuluyan itong naglaho. Tahimik, walang bakas, napayuko si Elias. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nanatili roon, nakaluhod, tahimik at nag-iisa. Ngunit sa huli, tumayo rin siya. Dahan-dahan siyang umakyat pabalik sa itaas. Sa bawat hakbang, mas nararamdaman niyang gumagaan ang paligid. Parang ang mismong lupa ay humihinga muli. Paglabas niya ng bahay, sinalubong siya ng liwanag ng araw. Maliwanag. Mainit. Buhay. Ang baryo na dati nababalutan ng dilim ay tila nagising mula sa mahabang bangungot. Isa-isa, lumabas ang mga tao sa kanilang mga bahay. Ang kanilang mga mata ay hindi na itim. Ang kanilang mga mukha ay may buhay na muli. Nang makita nila si Elias, unti-unti silang lumapit. Walang salita sa simula, hanggang sa lumuhod ang matandang babae sa harap niya. Salamat, sabi nito, nanginginig ang tinig. Sumunod ang iba. Hindi bilang pagsamba, kundi bilang pagkilala. Ngunit hindi ngumiti si Elias. Sa kanyang puso, may bahagi na nanatiling tahimik. May nawala. At kahit hindi niya ito lubos na maipaliwanag, alam niyang ang laban na iyon ay hindi lamang nagligtas. May kinuha rin ito. Lumipas ang ilang araw at unti-unting bumalik sa normal ang baryo. Ang mga tanim ay muling nabuhay. Ang mga bata ay muling tumawa. Ang gabi ay hindi na puno ng takot. At dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Sa gilid ng baryo, huminto si Elias. Babalik ka pa ba? Tanong ng matandang babae. Sandaling nag-isip si Elias. Pagkatapos ay tumango. Kung kinakailangan, sagot niya. Ngunit bago siya tuluyang umalis, may naramdaman siyang kakaiba. Isang mahinang init sa kanyang palad. Tumingin siya.
Ang sugat na iniwan ng kanyang sariling dugo ay hindi tuluyang naghilom. May isang manipis na marka, isang simbolo. Hindi niya ito nakita noon. Ngunit ngayon, nariyan ito. Tahimik niyang tinakpan ang kanyang kamay. At sa unang pagkakataon mula nang matapos ang lahat, may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang puso. Dahil kahit nawala ang dilim sa baryo, may bahagi nito na maaaring sumama sa kanya. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip, humakbang siya pasulong. Dahil alam niya, ang kanyang landas bilang albularya ay hindi pa tapos. At kung may muling lilitaw na anino, handa na siyang harapin ito. Mag-isa man, o kasama ang liwanag na pinili niyang maging wakas.